remember that lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good. It shows the marksmanship, target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, whether most vocal or in some places, silent. Pero nandito pa rin sa opposition, ang PDP. Yan. So, in a democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa demokrasya, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihan karamihan, kisihoda kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao lang magsabi, hindi tama yan. That is democracy. But kung magsabi that, hallelujah, that is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identified. Well, you had your heyday. I was the president a few years ago, and I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you'd recognize my effort really to just run government in a most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo, kasi yun naman ang kaya natin. So, nandito tayo uli, nandoon lahat ang partido, at alam ko matutunaw yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayong pag-aawayan. Yan ang totoo. At wala tayong sinusunod. Believe man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Alangan. Pero, well, wala naman, it is, wala namang masabi. Otherwise, I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. For as long as he maintains his, yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bed with him. But, wag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then there is favoritism, lalo na sa military. Sino lang ang papasok ang gusto nila, military yun. Walang iba. Ayaw pakialaman ang mga gago. So, yung mga ganun. For as long as government is run in a regular way, wala nga tayong problema. Ako, I don't have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan yan. I have not reached that point. But kung meron akong hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang, hindi masyado abuso. Sinisekreto ko. Isabi sa amo natin na, alam mo, baka masobrahan. Ganon. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa opposition. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga merong sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino, ng isang community, country, na maraming problema, pasok-labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem, but then again, there has to be somebody which says that you are doing it right or you are doing it wrong.
Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Yan. Yun naman ang role natin. Hindi natin masabi, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month, otherwise we go to the rebel side. Hindi pwedeng ganun eh. Democracy is a checks and balances. So you check and you balance everything. And it is up to, nandiyan nga yung press freedom. What would carry the voices of yung administration, pati yung opposition, would be the freedom of the press as guaranteed. At importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Ngayon, having said that, maraming malapit naman ng election, PDP is always, ewan ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended o not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago ako makalimutan, we were having that convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo nung pagpunta ka, alam mo kung sino nang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girlie Balaba. Ikaw lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Girl, magtindig ka, tinitinignan yung tao kung sino ka. Tumitindig ka, umarap ka kanila. Ito si Girlie. Diyan nasira ang buhay ko. Nagbibiro lang ako. Taga-Cagayan to. Hindi naman ito taga rito. Punta dito yung announcer ito ng ABS-CBN. Bumalik. She's from Cagayan. Hindi yung taga rito. Iba yung akin, estasyon. Anong pangalan? RPN yung akin. Hindi ABS-CBN. Ang uyab ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon na. Nandiyan na sa kanto. Ang PDP, walang pera. Nag-umpisa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong backer. Walang pera. Kaya, ewan ko kung makauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo pauwi. I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, if it's just a few kilometers, sabihin na nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniuman na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyo sumasaludo. At kung sakali tatakbo man kayo, at sabihin ninyo wala kay pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng mga, itong malalaking multinationals. Pwede man ako maghingi na sabihin na,
paki-sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. O kung meron kang malaking budget dyan, maski 50 million, okay na yan. Tumutulong itong yawa. Sino ba may-ari nito? Ito, ihi ng tike o... Amoy babae? May second floor siguro ito. Alam mo, magsi-74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan nga ako? Where was I? Mag-74 na ako. Anong pinag-usapan natin? Ito si Ivy. Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako mag-segue. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ng elections. We will field candidates and we will support the PDP candidates. Ako, partly, maasahan ninyo, magre-raise ako ng kontempera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi totoo, yung may mga negosyo na pwedeng, Mayor, ito si, it could be, do not be offended kayo mga in-check kasi ang lolo ko Chinese. So itong in-check na ito, maraming ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. With the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basi kunti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo, pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave shit diyan sa mga mayaman, mga elite. Nakita man yung bunganga ako. Hindi ko pati yung mga negosyante, publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang inakat, ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours yan 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Dapat to. Sinabi ko in public. Total, kung sabi ko, patayin mo ako, hindi mo ako makulong. Bayad lahat. O di, may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, wag lang sana. No offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga i-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin na yun, iniyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga mistisong Pilipino tayo lahat eh. So, yan ang gawin natin. Elections are, the election is just around the corner. We will try to come up with another maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody, by region na lang tayo and we go down to the locals in about 1 day or 2 days. I will go out
of my city travel para maipwesto lang namin. Samahan ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Ruben is kami na lang dito bahala sa mga Muslim ako na kasi nakakaintindihan kami. Magkampanya kami para sa inyo. Ngayon, kung may magbigay ng pera, maghingi ako ng pera, ng tulong. Hindi ako maghingi ng pera ibulsa. Maghingi ako ng tulong. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa yan. Ayaw kong magtanggap ng pera kasi alam mo, pagka ganon, there's always the possibility na magdududa yung mga kandidato na tinanggap mo pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions yung for and in behalf of didirotso mo sa kandidato kung may tulong kayo. Sabihin ko na lang sa minimum of 20 million. Okay na yan. Tama na yan. Total, so na tayo magbulahan. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi uman kung manalo ka na. Maraming na negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero kung it's not easy to do that, ako, tapos naman ako, pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man mo o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Magsabi ako, maghanap kayo dito, baske saan sa Pilipinas. I never, ever. Kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao, makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa Davao. Nung fiscal ako, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Walang gumagawa sa akin ng ganun. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako kung sino. Wala namang problema, wala nang power, wala na akong maibigay sa inyo. Huwag mo usapin ng bino, magbigay ka sa akin, kausapin ko itong anak ko. I will not do that. Ang inaino ko yung respeto niya sa akin. Sinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa ko. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicadeza. Hanggang dyan lang tayo, Adre. Ganoon lang. Total, lalala ko. First term, nanalo ako, landslide. So, wala na. So, second, third, fourth, nung presidential, alam ko mananalo ako. Ayaw ko lang magyabang. Pero walang hindi ako masabi ng mga may-ari ng mga big business na. Kaya nung presidente ako, ingat rin sila. Talagang
tipto sila kasi wag lang kayo magkamali. Hindi ko naman kayo hanapan ng, I will not begrudge you for not liking me. And I will, mas lalo na kung sabihin mo lang binigay na pera, I will, because I know also at that time na mananalo talaga ako. So, kayong mga politiko ngayon dyan, pag may maglapit sa iyo magbigay, sabihin mo, putang ina ka. Huwag mong ibigay yan sa harap ng tao. Bigay mo na lang doon sa kapatid ko, sa asawa ko. Pero huwag ninyong gawin yan, depende rin sa asawa. Kasi kung ibigay yan sa asawa, even 1/4 of that, wala ka nang maabutan. Sa bagay, bili na ng para sa anak, para sa okay lang yan. Bihira naman yung asawa na itakbo yung pera. Bihira yan. Hindi yan asawa. Hindi yan. Kabit mo yan. Let's meet again by na ito. Next time. Para ang recipe is wag lunch, merienda. Donut lang, pati kape. Tapos hanggang alas 5 lang, kanya-kanya na tayo. Wag na ganyan. Either we share the burden o suluhin mo. Sabagay, maraming mayama pa. Mabuti ang tipid lang. O 9 o'clock. By 12, disperse tayo. Huwag tayo mag-iba ng magpamumuga niya na pagkatapos mag-upo, mag-burp, tapos makinig sa'yo naka-toothpick. Lumilipad pa yung ki dyan sa harap mo. Simple lang tayo. Ang PDP, simple lang yan. Small time. Keep it that way. Nasanay tayo ng gano'n eh. Walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong pera. Kaya, small time. Kung meron mag-sponsor ng ako siguro. Yung mga talagang pero yung sa locals, wala. Do not bother preparing yung, kasi ako pupunta sa inyong lugar preparado. Pupunta ako doon, may kunting baon, tapos may sarili akong baon. Kunting baon na pera, may sarili akong baon na kaligayahan. Huwag na kayong sabihin na maghanap kayo ng mga puta na magkatulo pa tayo. Puta. On your own coming elections. But I will be there to help you. At kung may pera man, kung saan yun doon na ibigay, malaman ninyo kasi sasabihin ko, kung saan yan na lugar na yung mga negosyante magbigay, hindi ko i-share yan sa ibang lugar. Ibibigay ko yan sa inyo. At malaman mo yan kasi sasabihin ko sa inyo sa harap na magbigay. Huwag mong sabihin na magbigay dito tapos ipasa ko doon. Kung may magbigay man doon ngayon, kung mismo si Lucio Tan ang magbigay, yung barangay captain doon sa barangay ni Lucio Tan, maswerte. Ito, yung putang ina. Ubusin mo yan. Ganon yan. So, ano pa ba? Wala naman siguro. Yung pera na ibigay na, no? So, ako, ever since, ma'am, talaga. Ayaw kong magyabang. Pero, ni minsan, taga Davao, magtanong, mag-clean ninyo, mga Chinese. Never ask. At sige ako tumatanggap. Kung walang okasyon, hindi talaga ako tumatanggap. Kung magpadala ka lang bigla sa akin dyan ng pagdating sa akin dyan, 500,000, tanong kita for what? Kung sabihin mo, hindi yan, Mayo, para iyo yan. Okay lang yan. Marami ako niyan sa City Hall. All I have to do is falsify. At aabot yan. Ngayon lang naluto yan. Putang ina. Kanina pa kami. Pinainit sir. Ngayon pa naluto ito. Kumpare ko to eh. Kapitbahay ko. Karoon lang na naluto. Sus, Maria Josep, oy. Tagiyaaning. Paupuin mo yung may-ari nito. So, ito na ba ang penultimate meeting? Is this the last na? O opening to?
So, individually siguro, we will meet, if we will have the money, and I hope that you can raise a meager amount. Makaikot kami, 1 or 2 or 3. Bato, Bong. Si Bong ang maraming pera. Ano, totoo. Hindi, wag ka nang lahat ng papel na umiikot sa Mindanao newspaper, kay Bongo yan. Tesoro Printing Press. Kung kaya niya mag-print ng newspaper, kaya niya mag-print ng pera. Yan ang sekreto niya. And anak lang ito siya ng the oldest, maybe the oldest in Mindanao na printing press. Ngayon, pinakamalaki. Hindi siya sabihin mong mayaman. He's just an heir. Family, malaking pamilya ang Tesoro Printing. Ilan yung na-print down ninyo Bong na yung peke last year na pera? Alam ko, kaya nasira yung ekonomiya ng Mindanao. Hindi, si Bong mabait ito. Has been my aid. Alam ninyo lahat yan. Ano yan siya. May aid, tapos ganito nangyari nito. Let me may i-pitch ng Bong. May regular AD camp ako. Nung mayor ako, lieutenant sa Philippine Constabulary. Kaibigan niya, kapasketul niya palagi. Pati ito si Bato. Sila niyan. Alam mo, may isang araw, yun si Jimboy. Naglalaro sila ng basketball kung may off si Jimboy sa akin. Laro sila ng basketball. Yung bola pinasa kay Bong. Hindi, kay Batong muna. Tapos pinasa ni Bong kay Bato. Si Bong ata may galit doon sa aid ko. Either sa babae, o malamang babae yan. O ano. Kita mo na yung brasong putang. Kinawang braso na kung magtapo ng bula. Puta, tinapo na yung bula. Tinawaan dito. Collapse. Galing. Totoo. Ano na nagbubula? Galing sa kanya yung bato. Yung bato ng tapon. Tapon. Patay yung tao. Yung aid ko. Jimboy. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin bato. Yun sa akin ang totoo. Yung pagtapon mo, talagang hinampas mo yung bato o... Hindi, ito si Bato. Ito yung kaibigan ko. Davao, ito. Kaya nung presidente ako, mahusay ito. Kaya nga Bato eh. Anong PMA class ka? PMA class of 86. Ito yung mga bata na na-assign dito noon sa Davao. Si Bong naman, paligoy-ligoy lang yan. Kinuha ko. Kaya nung pagkamatay nga, yung pinasahan niya ng bula, namatay. Yun yung aid ko, Jimboy. Kaya, presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ni Bong, nung pumunta ako sa punerarya, pumasok ako doon sa morgue, nakita ni Bong na maraming babae nag-aiyak. Playboy yun si Jimboy. Gwapo eh. Kita niya maraming babae. Pagpasok niya, bulong ka agad niya sa akin, Mayor, ako na ang papalit sa iyo. Kasi sigurado niya, yung doon ma-inherit niya eh. Sabi ko, sige. Kaya yung na-age siya, wala namang ginawa. Talagang sawa ng Diyos. Babae rin talaga, na-overtikan ako sa performance. Then eventually, silang dalawa. Pero sabi ko, patakbuhin ko na lang kayo ng, palagi ko nag-asawa, tumakbo na lang kayo ng senador. So, naging senador naman. And they have served the country well. Bato is a military man. Bong naman hindi na kailangan milyonaryo yan eh. So, they have been serving the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako ng corrupt na tao. So, kung sino pa naman sa inyo interesado na maging senador, magpaiwan lang kayo pagkatapos ng dismissal natin.
mag-usap tayo. Kung tanungin ko sa iyo, yung ilan ba ang babae mo? Kasi yun ang una magsuporta sa iyo. Mas maraming babae, mas maganda. Kasi mas maraming magkampanya eh. Oo. Wala top notcher to, si Ipe. Wala ito, panalo ito. May madagdag na naman ang sa Senado. Bagay, basta magtrabaho lang. Wala man akong sa tao. Playboy ka, gambling ka, as long as isinusugal mo yung pera mo. Palahubog ka. Huwag ka lang maglasing dyan sa, alam mo naman, may meron dyan sa mga karamihan. Meron yan, sigurado ako. Yung mga konsehal na putang ina when I was a councilor, sino ba kabats ko dito? Nung konsehal ako na, yung presiding officer ako, yung may mga naglasing na hindi ko naman binabastos. Sinususpend ko yung session, tapos itatago, putang ina, umalis ka. Huwag kang magkalat dito sa harap. Meron yung iba dyan, hindi pa kasi mag-session ng 2:00, pagkatapos na mag-inom na. Pagdating sa session hall So, ang sunod natin gawin nito is individual muna ang mag-canvas para ipadala yung sino yung tatakbo. Sa senador, napag-usapan namin dito kanina, tapos sabi ni, it's not the time to come up with this late. Wag muna, hindi tayo preparado. But we will maybe submit to the election a complete slate or yung sino lang ang gusto nating suportahan. At I hope that we can also make them win para rarami tayo dyan sa Senado. Nandiyan naman sila. Madagdagan natin yan ng 2 o 3. Maganda na. And God willing, we will meet again in a plenary to decide the finality of the list. Then the next would be yung presidential na. So, yun ang timetable. Wala man time pero we cannot meet every now and then. Come nearer so that I can 10 days na lang. Sinong number 1? Ganito na lang. Bebo Botse. Who's the number 1 choice? Saan ba yung putang? Sino ba yung may listahan?